Nabaon sa $100,000 na halaga ng pagkakautang ang isang mag-asawang Pilipino sa Alberta. Ngunit nakabangon po sila sa pamamagitan ng isang sistemang pangpinansyal sa Canada. Ano nga ba ang sistemang ito at paanong nakapagtayo pa ng negosyo ang mag-asawang ito? Narito ang report. Ilang taon matapos mabili ng mag-asawang Ronel at Maria Molinos ang kanilang bahay sa Chestermere, Alberta, sila'y nagkaproblema sa pera. Mat leave, and then di na ako nakabalik ng work. Yeah. Tas baby ulit. Ganun. Kasi COVID. Kaya parang nag-build up rin yung ano namin, yung utang. So, maxed out yung credit card ko. Parang Yeah, ganun. ganun. So, ang yabang ko na. May- Bumili ako ng Mercedes na C300. At saka before pa niyan, meron pa akong Honda CR-V. Tsaka yung Honda CR-V, tinrade ko yun sa Santa Fe. Yeah, parang Parang patong-patong yung na negative siya. equity patong. Mhm. Kaya parang hirap bayaran. Para mabayaran ng mga utang na umabot na ng nasa $100,000, sinubukan nila ang mortgage refinancing, isang klase ng loan kung saan ia-advance mo na ang equity o ang tinubo sa halaga ng bahay na binili. Ang bilis mag-appreciate ng bahay nung time na yun. So within 3 years, naging 660 agad. So naisip namin ni Mrs. nag-usap kami, Mm-mm. sabi ko, pera naman natin yan. Bakit hindi natin kukunin, di ba? Parang iniisip namin, minsan lang naman tayo mabuhay. Bakit naman hindi natin, pera naman natin yun, kunin na lang natin. Kaya nang kanilang makuha ang halaga ng refinancing na bayaran na ang mga utang, nakapagtayo pa sila ng sariling negosyo. Nakabili kami ng maraming equipments. Yeah. Marami na kami nagagamit. Tsaka naka-order kami ng mga maraming supplies sa mga supplier namin. Kasi hindi lang naman yung photobooth ang business namin, kuya. Meron din Nagsusupply po nagsusupply kami ng mga toy. toys sa mga dental clinic dito sa Calgary. Ayon kay Jillian Cortez, ang mortgage broker na tumulong sa refinancing ng mag-asawang Molinos, kadalasang opsyon ang mortgage refinancing sa mga gusto nang bayaran ang natitirang balanse ng biniling bahay o di kaya'y bayaran ng mga utang sa credit card, car loan, student loan, magtayo ng negosyo o mag-renovate ng tahanan. Halimbawa, kuya, ang value ng property mo is 500,000. Okay? At ang balanse ng mortgage mo, since tumira ka na sa bahay, sabihin natin for 10, 15 years, na ibaba mo na ang balance ng mortgage mo to 300,000. Okay? So, ibig sabihin nun, yung 200,000 na difference between the price of your home and the balance of your mortgage is considered your equity. If you are looking to refinance yung property mo that's worth 500,000, you can access up to 80% of that home value. Pero ang ikinadidismaya ng ilan sa mortgage refinancing, nagkakaroon ka ulit ng panibagong utang. Pero hindi daw problema ito kung gagamitin sa tama ang perang kinuha. In a sense, sa haba na naman yung pagbabayad ko ng mortgage. But there is a solution to a longer amortization period. Kasi keep in mind that refinancing is a temporary solution na para lang makatulong na makaahon tayo financially. Madalas ngayon, kuya, kinukuha namin yung equity pang develop ng basement for additional income at maging mortgage helper yon, no? Yung iba naman, nag-take out ng equity to invest in business. With those cash savings per month, pwede natin gamitin yon as lump sum payments or extra payments na tinatawag na pwede nating ilagay diretso sa principal ng mortgage natin. Okay? And when we do that, that shortens the amortization period. Ngayong 2025 at 2026, maraming homeowner ang magre-renew na ng kanilang mortgage at naghahanap ng mga opsyon kung paano mapapagaan ang pagbabayad sa mga utang. Para sa pamilya Molinos, mortgage refinancing ang nagsalba sa kanila para malagpasan ang krisis sa buhay. Yung iba, sinasabi nila, utang na naman yan. Mm-mm. Pero
in reality, yung para sa amin, positive kasi kami. Kasi alam namin paano gamitin Pera. yung pera. Mm-mm. Kaya parang Hindi naman na-double yung utang namin. hindi naman na-double yung utang namin talaga. Kasi kumikita kami. Sumanggunian nila sa isang mortgage broker at baka sakaling pasok sa inyong sitwasyon ang mortgage refinancing.